Ang mga kapatid nating woke, they preach tolerance. Against sila sa teaching of Christianity dahil dinidiktahan daw tayo nito kung ano ang tama't mali. Pero paano nila malalaman kung ano ang tama't mali? Para sa woke, kung ano ang feel mong tama o mali, yun. Moral relativism ang tawag sa view na ito. Sa video na ito ay sasagutin natin what is moral relativism. And stick until the end dahil malalaman nyo rin kung bakit ito sobrang diabolic na worldview. To a point na tinawag ito na dictatorship ni Pope Benedict XVI. Bago natin pag-usapan ang moral relativism, let me define some terms. Una, ano ba ang tinutukoy natin kapag sinasabi nating objective ang isang bagay? Ito yung mga statements na irrefutable talaga dahil may evidence na totoo. Ito, for example, kapag may hawak akong isang tumbler, totoo itong statement na ito. Objectively, kahit may opinion ka pa na wala akong hawak na tumbler. Madali lang itong i-refute sa pamamagitan ng pagtingin sa tumbler na hawak ko. So, objective yan. It's not a matter of one's opinion. Ano naman ang subjective? Ito yung mga statements na talagang matter of our own opinion at walang may makaka-refute nito. Halimbawa, sinabi ko na masarap ang queso-flavored ice cream. Wala kang way para i-debunk ito dahil in my point of view, masarap ito. Maring ayaw mo ng queso-flavored ice cream at hindi ka nasasarapan dito. Pero wala tayong unit of measure ng sarap. Kaya hindi tayo makakapagbigay ng objective account with regard sa lasa ng queso-flavored ice cream. At kapag sinabi ko naman na mabaho ang iyong utot, tapos sinabi mong, hindi ang bango nga eh. Well, baliw ka lang. Kahit subjective ang comment na yon, may sayad ka kung trip mong lumanghap ng utot. Naiinis ako dun sa meme na may dalawang tao na nakatayo sa harap ng isang number. Sa point of view ng isa, 6 ang nakikita niya. Sa point of view naman ng isa, 9 ang nakikita niya. Then may nakasulat sa baba ng meme na nagsasabing, just because you are right doesn't mean I am wrong. You haven't seen life from my side. May point naman ng meme only until that number actually describes an actual quantity that it is measuring. Kasi kapag ganon, isa na ang magiging tama at definitely yung isa mali. What if ang number pala na yun sa floor ay drops ng anti-venom na kailangan mong i-ingest? Kung sumobra ka, overdosed ka. At kung kulang, patay ka. Alright, let's go to objective versus subjective. Ngayon, babalik na tayo sa issue ng morality. Ang right and wrong actions ba ay matter of objective truths? Meaning, ang mga activities na ginagawa natin ay pwede natin makategorize na either tama o mali no matter where you are in the world, no matter when you did it, kahit na ginawa mo pa ito 1,000 years ago. Ang opposing view naman dyan ay subjective ang morality. Ang mga actions ay neither right nor wrong. Dependent ito sa culture at context ng society at hindi natin pwedeng sabihin na mali sila sa mga bagay na tingin nating mali dahil sa point of view nila, tama sila. Yung latter is a belief called moral relativism. Don't get me wrong, hindi ito theist versus atheist debate. May mga atheist gaya ni Sam Harris who don't subscribe to moral relativism and tries to explain na pwede kang mag-come up with a moral value using logic. Ito ang main thesis niya sa aklat na Moral Landscape. Kaming mga theist naman, naniniwala kami na what's right and wrong is grounded metaphysically in God. Okay, next question. What is morality? Bago natin sagutin yan, if you're getting value from this video, paki-hit naman ng subscribe button down below. And while you're at it, paki-like naman ng video and hit that notification bell. At kung may dagdag kayong katanungan about the episode, now is the time na isulat nyo sa comment section down below. Alright, what is morality? Morality is the standard to which we ought to treat one another and how we ought to behave. Simple lang, di ba? So ang next question naman dyan ay, does objective morality exist? Objective morality, of course, ang kabaliktaran ng moral relativism. Sometime in the past, usong-uso ang pagkalat ng beheading videos. Nung hindi pa uso ang Facebook at sa emails ka pa nakakatanggap ng mga bagay na trending, may certain video kung saan isang group of extremists ang nag-video ng pagpugot nila sa ulo ng mga taong hindi nila bati. Then nagkalat sa mga emails ang video na ito. Ewan ko sa iyo, pero para sa akin,
ay form of evil ang napanood ko na video. Kahit pa sa point of view ng mga pumugot ay isang noble and admirable deed ito. Pero mali ba ako na isipin ko ito at tama sila? O tama ba ako at mali sila? O none of the above? Magbibigay ako ng extreme example para hindi ambiguous. Kung may tao na hilig niyang mag-torture ng mga sanggol for fun and for everyone's amusement at may game show pa sa TV at sinet up para ipalabas ang ganitong trip niya na mapanood nationwide, masasabi ba nating mali ito? Ngayon, ibabalik ulit ang tanong, does objective morality exist? Para masagot natin ito, kailangan nating masagot, how do we even know anything exists? Pwede mong sabihin na something exists because we can feel it when it enters our five senses? Pero paano kung moral truths pala can't be perceived by our five senses, but by our other senses? Alam nyo ba na may iba pa tayong senses bukod sa five senses natin? Okay, unang example, proprioception. Ano ito? Madademonstrate ko ito through an example. Ipikit mo ang iyong mata. Now put the tip of your index finger to the tip of your nose. Like so. Notice na hindi ka magmimintis. Assuming may proper proprioception function ka. Ang proprioception ay ang sense natin na nagtuturo ng location ng other body parts natin without the use of our other five senses. Notice how instantaneous mo mahahanap ang tip ng nose mo kahit nakapikit ka pa at hindi ka man lang nangangapa. Ang galing, di ba? Ito, isa pa. Minsan, kapag nalilate ka sa mga lakad, sinasabihan ka ng barkada mo na, tignan mo ito, walang sense of time. Guess what? Meron talagang sense of time tayong mga tao. Ang tawag dyan ay chronoception. Itong nagsasabi sa atin kung ilang segundo ang lumipas. Nalalaman natin kumikilos ang oras tuwing may gumagalaw sa paligid natin. Kasi may mga events na nag-o-occur. Pero kahit na nakatitig ka lang sa isang blank wall, nafe-feel mo pa rin ang passage of time at hindi nakapause ang buong mundo. Bakit ko nasabi ang mga ito? Halimbawa, ay nakasaksi ka ng isang act of pure evil in front of you o sa isang CCTV. Probably, may drug addict na ng rape at pumatay ng isang dalagita. Itataya ko ang PlayStation 5 ko na mas pagdududahan mo pa ang sense of reality mo, meaning, i-check mo kung totoo bang nangyari ito, bakurutin mo pang sarili mo para sigurado kang hindi ka nananaginip, kesa pagdudahan mo ang sense of morality mo. Dito ngayon papasok ang isa pang sense, ang tinatawag na moral intuition. Ano ba ito? Aminin ko, every time na ginagamit ko ang example ng mga extreme cases gaya ng pag-torture ng mga bata, ay nagme-make ako ng appeal sa iyong moral intuition. Hoping na mag-agree ka sa akin na talaga masama yung mga examples na binigay ko. May mga bagay na seemingly inaccept na lang natin axiomatically. Maybe dahil may sense tayo of what's right and wrong, hindi ito definitive proof that objective morality exists. Wala rin namang definitive proof that objective morality doesn't exist. Now, let's examine if the concept holds up to scrutiny. Let's take this question. Paano mo nasabing mali ang mga cannibals sa Indonesia kung sa kanila tama ang ginagawa nila? Or paano mo nasabing mali ang Holocaust kung sa mga Nazi ay tama ang ginagawa nila? May nagtatanong naman kung talagang may objective morality, bakit iba-iba ang pananaw ng buong mundo sa kung ano ang tama at kung ano ang mali? First of all, just because something is objectively true, hindi prerequisite na lahat ng tao ay dapat nag-a-adhere dito. For example, kahit na totoo na ang mundo ay sphere, it doesn't mean na wala nang flat earther na magde-deny dito. Sa math exam nga, di ba? Kahit objective na ang sagot, hindi naman lahat ng estudyante nakaka-perfect score. At the same time, kung objectively wrong ang mga examples ko kanina, yung pag-torture ng children or pag-purge ng Jews o pagkain ng human beings, kahit na may mga taong nagpa-practice nito, it doesn't nullify its objectivity. Ang main thesis ng moral relativism is to be tolerant to everyone. Kung hindi ka tolerant, bigot ka. At grabe, ito na ang pinakamabigat na paratang na may papataw sa iyo. Kapag natawag kang bigot, sira na ang reputasyon mo sa social media. Pero, alam niyo ba, relativism fails because it is self-refuting. And let me demonstrate. Let's say may nakausap si moral relativist na isang religion na intolerant sa mga kaaway nitong other religions. Ginagawan lang slaves yung mga religion na against sa kanila or ini-stone to death
ang mga gays. Either si moral relativist, itolerate lang niya ang intolerant religion na ito. But if that's the case, it defeats the main message of relativism that everyone should be tolerant to everybody. Ang other option naman is sabihin niya na dapat ay maging tolerant ang religion na ito, na dapat silang maging tolerant sa ibang religion at sa mga gays. Dito sa second case naman, si moral relativist ang nagiging intolerant sa religion na ito at nag-i-impose siya ng views niya over this religion. In other words, nagiging intolerant siya by preaching tolerance. Gets? And because of this inconsistency, that's why I think moral relativism is an incoherent world view. Now, this is where the atheist and theist part ways. The truth is, nahihirapan ang mga atheist reconciling objective moral facts as a concept without grounding it to a supernatural moral law giver. That is why for some atheists, dahil sa non-negotiable nila is God doesn't exist, they gave up on objective morality altogether. Ang example nito ay si J.L. Mackie. Ngayon, bakit ko nasabing ang moral relativism ang pinaka-dangerous worldview out there? Ang totoo niyan ay nakita na natin ang sagot sa tanong na yan. Para sa mga woke, hindi lang sa walang objective morality, wala ring objective truth. At itong dahilan kung bakit for them, every definition can be redefined. Marriage can be redefined to not only be between a man and a woman, and ngayon nga, they're redefining it further para hindi lang between two persons. Of course, kailangan ko ba bang sabihin na ni-redefine din nila ang meaning ng man and woman? Kung ang lahat ay pwedeng mag-claim na tama ang morality na pinaniniwalaan niya, ano ang right natin para sabihin mali siya? This is a recipe for disaster. And for more discussions on these kinds of topics, we made many videos about it. Ito ang isang example. Click nyo lang ang link right here.